friendship! Buenos dias, buen dia! Nagbabalik po ang inyong mga mata ni Angelita for today. And of course, mayroon na naman tayong panibagong topic. Ang topic natin ay tungkol dun sa impeachment na sinasabi nilang ngayon mabagal ang pag-usad. Tingnan mo natin kung anong masasabi ng ating mga congressman, no, yung mga kaakbayan block na nagsampa ng kaso para sa impeachment na ito. Sunod sa pag-iimbita sa makabayan dito sa pagtitipon na pinangungunahan ng Bunyog Party List at syempre nakita rin natin dito yung Magdalo, no? At iba pang mga organisasyon, etong mga na-impeach si Sara Duterte. Okay. Alam niyo po, more than a month na nang mag-endorse tayo ng impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba? Hindi pa rin ito na-endorse doon sa Speaker's Office kasi ganito po yung magiging magiging proseso. Pag na-verify na yung endorsement, yung impeachment, yung tatlo na. May tatlo na kasi na impeachment complaint. Ang pinakahuli ay noong December 19. Yung una, December 2, December 4. Ito ay kapag ito po ay na-validate na, na-bet na, na-verify na yung impeachment, yung mga impeachment complaints, dapat ito ay dalhin na kay Speaker, no, ng Secretary General. Okay mga friendship, pakinggan po muna natin kung ano yung sinasabi ni Kong Franz Castro dito tungkol po sa impeachment na ito, kung bakit medyo mabagal ang pag-usad nito. Problema natin, ano po yung problema natin? Well, kung panahon po, hindi ko po masasabi na kulang sa panahon. Imagine naman yun, December pa natin yun, ibinigay. Ang makabayan nag-endorse ng impeachment complaint na isa lang. Yung yung isa lang yung ground or yung impeachment, articles of impeachment. Yung betrayal of public trust. Kasi encompassing na yon lahat. Okay? Noong mga iba't ibang mga reasons for impeachment. So, nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng paraan. At pasensya na po doon sa mga supporter or vloggers. Sorry na po sasabihin ko na lang po honestly yung nararamdaman natin. Ang nagkakaroon po ng problema dahil po doon sa siyempre tinitimbang-timbang pa ng Kongreso yung bilang sa Senate kung makakakuha tayo ng enough na number 2/3 yun, 16 para ma-convict si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Baka nagtitimbang-timbang pa. Ganon din ang ginagawa sa House of Representatives. Kaya lang ang problema natin, hindi naman tayo hiningi. Ang tingin ko ang isa sa mga factor na nagpapahina sa atin ay yung mga statement ni Presidente. Sorry po kasi sinasabi ni Presidente ay hindi daw napapanahon ang impeachment. Payag ba tayo dito? Ano masasabi nyo doon mga friendship? Ano masasabi nyo doon sa sinabi ni Kong Franz Castro? Mr. President, ano ba naman yan? Ganyan ang ginagawa sa inyo, papapayaan yun lang ba yan? Kayo pa ang unang-unang maayaw na ma-impeach si Sara Duterte. Kung mapagsalitaan kayo, mapagbantaan kayo, ganun-ganun na lang. Para lang kayong anong palakad-lakad sa kali na parang, hindi pa sinasabi nga ni Maharlika puting nga lang raw kayo. Parang ganun. Wag naman sana ganun. Sana ipagtanggol nyo naman ang sarili nyo. Pagtanggol naman yung sarili nyo, ipagtanggol nyo yung alaala ng yumao ninyong ama. Dahil si
Ferdinand Marcos Sr. talagang magaling na presidente. Alam ko yan kasi yung parents ko noon talagang pro Marcos ang mga yun. And saan ka ba nakakita? 1 kilo ng bigas, 250 lang, di ba? Ano mga unang panahon na yun? Mga Kadiwa Center na yan, nagkalat yan. Mga 1970s to 80s na yun. Nung habang nakaupo si President Marcos Sr. Kaya yung ama nyo ay talaga magaling. Huwag naman kung ganun. Binabastos na yung pangalan ninyo. Binabastos na kayo ng mga nasasakupan ninyo. Pero pinababayaan nyo. Naalala ko si Duterte pa ang presidente. Meron lang silang marinig na kung anong masamang salita tungkol sa kanila. Di ba? Anong ginagawa nila? Yung teacher nga, pinahuli nila, ikinunong nila. Yung mga nasa ibang bansa, meron lang mag-post sa Facebook ng laban kay ex-president Duterte. Anong ginagawa niya, di ba? Pinababan niya. Hindi pwedeng umuwi ng Pilipinas na ilang taon. Gawin rin naman ninyo sana yun, BBBM. Huwag naman kayo masyado mabait. Kasi kuminsan yung kabaitan ni hindi na maganda. Ay yan na magpapahamak sa inyo. Yan yun naman ang ginagawa sa inyo. Parang tinatapak-tapakan na lang kayo. Alam naman natin puro kasinungalingan ang sinasabi nila, di ba? Puro gumagawa na lang sila ng mga istorya. Wala naman makatutuwa. Mas sinungaling naman kasi. Mga Duterte yan, mga sinungaling, mga fake news pa. Gawa ng mga kung ano-anong kwento na wala naman makatutuhanan para lang makasira sa reputasyon nyo. Kasi nga, gusto nila maalis kayo sa pwesto. Ito, nakita nyo, napakalaki na ng proof na talagang ninakaw ni Sara Duterte ang pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan. Kayo nagpapagod, ang mga taong bayan nagpapagod para kumita ng pera. Kumita ng pera, magkano ang isang araw? Yung mga construction worker na yan, babawasan pa ng tax yan. Magkano nilang matitira sa sweldo nila? Nagpapakahirap sila sa init ng araw sa buong maghapong pagtatrabaho. Diba? Sabihin na natin mga nag-o-office na yan, mga nag-o-opisina yan, hindi masyadong hirap. Pero yung mga nagpapainit, mga driver na yan, mga nagtatrabaho sa kalsada, mga construction worker, sa liit na mga kinikita nila, babawasan pa ng tax yan. Kanino pupunta yung tax, di ba? Binabayad nila yun. Tapos nanakawin lang. Hindi naman tama yun. Mr. Presidente, nakikita naman ninyo na andyan ang katibayan, ang proof. Napatunayan na yan nang nag-hearing sila sa Kongreso. Andyan dyan na. Ayaw. Sara Duterte, kung wala kang kasalanan, bakit ayaw niyang humarap sa hearing, di ba? Ayaw niyang humarap sa pinaiimbita siya ng NBI. Umaatin ba siya? May naatinan ba siya? Di ba? Wala. Masyado silang napakataas ang tingin nila sa sarili nila. Ano man, ginijus nyo. Sa bagay, kingdom of hell. Nasa ilalim ng lupa. Asa na si Kibulok ninyo ngayon? Di ba? Asa napunta yung pera ng taong bayan? Milyon-milyon. Samantalang ang dami naghihirap sa Pilipinas, nagrereklamo kayo ng baha. Ng baha na hindi masolusyonan ni PBBM. Nagrereklamo kayo ng baha. Kayo nga, kinukuha ninyo ang pera ng ganun-ganun lang. Kinukuha nyo, ginagas, nilulustay nyo, nanakaw ninyo yung pera ng taong bayan. Tama ba yun? Di ba? Pagkatapos, ngayon, kunting ano lang ninyo kay PBBM, kunting makita ninyong issue na kaagad. President, Mr. President, wag naman kayo masyadong mabait. Ang sabi nga ho nila, pag binato daw kayo ng bato, batuhin niyo ng bakal, di ba? Kasi si Duterte, ganyan siya noon. Pag binato siya ng bato, babatuhin niya ng bala. Umuusok pa. Di ba? Di dapat kayo ganun din. Huwag tayong mga pusong mamon kasi hindi na uuso sa panahon ngayon yan. Dahil kapag nagganyan-ganyan kayo, nagpusong mamon kayo, pag binato kayo ng bato, batuhin nyo raw ng tinapay. Kalokohan yun. Hindi tama yun.
Pag binato kayo ng, at binabato na nga kayo ng bato eh. Bakal na nga ibinabato sa inyo. Pero anong isinisukli ninyo? Anong iginaganti ninyo? Tinapay pa rin ang ibinabato? Talaga lang ha. Huwag naman hong ganun. Masyado na ako kayong tinatapak-tapakan. Dapat lumaban na ho kayo. Tsaka yung hong impeachment trial na yan. Impeachment ho yan kay Sara Duterte. Napakalaki na hong proof yun, katibayan. Yung hindi niya pagsipot at hindi niya maipaliwanag nasa napunta yung milyong-milyong perang winaldas niya mula nung siya ang naging sekretary ng DepEd hanggang sa Office of the Vice President. Di ba? Pinaliwanag ba niya? Meron ba siya pinaliwanag kahit isa doon? Wala. Siya pang matapang. Siya pang ayaw umati ng mga hearing ng Congress. Di ba? Saan ang gusto niyang umati ng hearing? Sa Senate kasi sa Senate halos alipores niya. Halo tayo dyan. Kaya PBBM, huwag naman masyadong mabait. Huwag naman tayo masyadong pusong mamon. Mahirap ho yun. Dudukutin ho nila yan, yung pusong mamon na yan. Yan lang po ang masasabi ko dahil kapag si Dutache ho, pag binato mo ng bato, babatuhin ka niya ng bala, di ba? Kill, 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 yung ang sinasabi niya. Sa ating pondo, may panahon ba yan? Every day nagkakaroon ng mga anomalya sa ating gobyerno. So walang panahon yan. Kaya ang pagpapanagot po natin kay Sara Duterte ay wala po sa sinasabing panahon. Kung gugustuhin, talagang mangyayari po. Itong Tama yun, Congressman Franz Castro. Tama yun. Walang panahon dahil kung gusto, maraming paraan. Di ba? Maraming paraan kapag gusto ng isang tao. Ay, pag sa gobyerno, kaya nga dapat mapabilis na. Sasabihin na naman nila sa susunod, eleksyon na. Kaya hindi na naman mabibigyan pansin yan. Talaga, ang dami talagang, ngayon step by step no? Kung kailan nasa na malapit ng umangat, saka naman siya bumababa. Ganyan ba talaga ang politiko sa Pilipinas? Ganyan ba talaga ang sistema? At pangit na sistema? Diba? Punta po tayo sa lahat ng ating mga binotong mga kongresista. Alam niyo po ba kung sino mga binoto niyong kongresista ngayon? Na nakaupo. Kailangan po natin ng ng lakas ng mamamayan, ng convincing power ng mamamayan. Anyway, ang boto po nitong mga kongresista na to ay nanggaling sa inyo, tama ba? Nanggaling at dapat pakinggan po ng mga kongresista ang gusto ng ating mga mamamayan. Sana nga po, sana nga po, pakinggan. Kung yun kung hindi sila nabibingi. Sana nga dapat hindi sila bingi, hindi sila nagbibingi-bingi yan. Sana man lang kahit minsan maalala nila na yung mga tao, tayo ang nagluklok sa kanila. Diba? Wala Ang hirap po dyan Pag panahon ng election, dun lang tayo kailangan nila Pero kapag wala ng eleksyon, sa puwer na tayo, di ba? Dapat naman, pakinggan naman ninyo ang boses ng taong bayan. Huwag naman sanang binabaliwala. Dahil kung hindi dahil sa amin, wala kayo ngayon dyan sa kinaluluklukan ninyong pwesto. Hindi ba? Mga senador natin dyan. Tingnan natin kung yung mga senador na mananalo pa sa sunod na eleksyon. Hindi ko rin sila iboboto. Ang dami na nasa listahan ko na yan. Marami na akong hindi iboboto. Marami na talaga. Ayoko na. Dapat maging matalino tayo sa pagpili ng kung sinong iluluklok naman natin. Lalo na dyan sa Senado, hindi yung puro para mga asong bahag ang buntot na inaamoy-amoy ang tachi ni Dutache. Yeah? Inaamoy na kung saan siya, nandun sila. Paamoy-amoy palagi. Kahit anong gawin sa kanila. Yung mga iba, naliliwanagan na ang mga pag-iisip. Kaya siguro nagigising na sa katotohanan. Magandang balita yun. Okay, mga ka-friendship. Ito pa.
tayo. Mamaya tayo. Okay, mga kababayan, Pilipinas, isigaw nyo, impeach Sara Duterte. Dahil hindi na siya nararapat sa pwesto niya, napakarami na niyang ginawang mga kawalang hiyaan. Dapat talagang ma-impeach na siya. Kailangan na, dapat wala siya sa pwestong yan. Dahil hindi niya alam ang trabaho niya, ang galing niyang magsalita, na hindi raw marunong magpalakad ng gobyerno si BBBM. Siya kaya? Hindi ka, ang galing niya, no? Napakagaling niya. Talino niya. Mag-speech nga lang, hirap na hirap pa, paitok-itok pa. Ay, nako. Talaga si Duterte, mga Duterte talaga, ang gagaling. Ang galing na magkalat ng kanilang mga Duterte. Kahit anong ligo ninyo, mabaho pa rin kayo. Kaya wag na kayo magmalinis. Okay. Mga ka-friendship, eto. Meron kayo pakikita sa inyo, ha? Ito ba yung gusto maging presidente ng ating mga kababayang Pilipino? Panoorin nyo muna ito. Then that is my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. She also claims House Speaker Martin Romualdez wants to become vice president. The Philippine Constitution says the president has the power to nominate a legislator from the Senate or the House of Representatives. We believe that we have reached the point of no return. They are really going after me. President Duterte Narinig nyo yun? If I get impeached, that is my end. Diba? Talagang end niya. Pinagsasabi niya. Talaga pag na-impeach siya, yun ang end niya. Kung di ba naman siya loka-loka. Kung ano nung pinagsasabi niya tungkol kay BBM. Napakabait nga lang ng ating presidente ngayon. Kung nagkataon na yung ama niya, ang presidente, na ginaganyan-ganyan ng vice president. Baka wala na yan. Matagal na, umuusok na. Diba? Ay, nako. Okay. Eto pa, meron pa siyang sinabi rito. Okay, mga ka-friendship, ulitin ko lang, gusto ko lang uli marinig yung unang kabanata ng kanyang sinabi. Tingnan nyo. Impeached, then that is my end. If I get impeached, so that is my end. Okay. Okay, mga ka-friendship, mga ka-friendsins. Ayan, hanggang dito na lang na naman po muna ang inyong mga mata ni Angelita at nagpapaalam at nag-iiwas sa inyo ng isang magandang araw. Arabara Deche. Don't forget, subscribe, likes, and share. Bye!